Hindi raw makabubuti sa ekonomiya sakaling ma-impeach pareho sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ngayong araw, inaasahang magsasampa ng ikalawang reklamong impeachment laban kay PBBM. Narito ang report ni Marian Enriquez. Na-transmit o naipadala na ang verified impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa opisina ni House Speaker Bogie D. Kinumpirma yan mismo ni House Secretary General Sheloy Garafil. Ito ang unang reklamo laban kay PBBM na inihain ng litigator na si Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Party List Representative Jet Nisay. Ilan sa mga inilatag na grounds sa reklamo ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption. Nag-ugat yan sa kabiguan ni PBBM na i-veto ang unprogrammed appropriations sa national budget, gayon din ang umano'y drug addiction ng Pangulo at iba pa. Sa ilalim ng House Rules, merong 10 session days si Speaker D para isalang sa order of business sa plenaryo ang reklamo. Meron lang 3 session days para naman mai-refer ito sa Committee on Justice. Oras na mai-refer sa komite, mai-initiate na ang impeachment at wala nang maaaring maghain ng panibagong reklamo laban sa presidente. Sa January 26 sa darating na Lunes, magre-resume ang sesyon sa Kamara. Nakatakda namang i-endorso ng Makabayan Bloc sa Kamara ang ihahaing impeachment complaint sa pangunguna ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan bukas ng umaga. Nauna nang sinabi ng Makabayan Bloc na nakasentro ang reklamo sa ground na betrayal of public trust, kaugnay yan sa umano'y systematic at large-scale plunder ng pondo ng taong bayan sa pamamagitan ng mga allocations para sa mga pet projects, ang pag-abuso sa unprogrammed appropriations at ang umano'y sistema ng kickbacks. Giit ng bayan, lahat ng sangkot ay dapat managot simula sa tuktok. Inaasahan nilang maita-transmit din agad sa Office of the Speaker ang kanilang reklamo at maisama sa order of business pag-resume ng sesyon. Sabi naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Polong Duterte, tama na raw ang panuloko at panlilihis. Pattern o paulit-ulit na raw ang nangyayari kung saan gumagawa ng ingay sa impeachment habang iniiwas ang atensyon sa malaking pandarambong. Samantala, pinunto naman ni Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na tila mahihirapan mapatunayan ang substance o laman ng impeachment complaint lalo sa paglalatag ng mga ebidensya sa sinasabing drug addict ang presidente at sa polisiyang pinatupad lang naman sa treaty ng bansa sa Interpol sa pag-aresto kay FPRRD ng ICC. Filing of an impeachment complaint is one thing, and proving that those complaints are actually attributable directly to the president that amounts to an impeachable offense is another thing. And the second requirement is much harder to do because you need to convince more than a sizable number of members of the House to even support these complaints. Bukod sa impeachment laban kay PBBM, may nakaambaring panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, hindi magiging maganda sa ekonomiya ng bansa kung sakaling sabay na ma-impeach sina PBBM at VP Sara. Pero importante raw na maipakita sa publiko ang pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan kung mapatutunayan ang mga aligasyon. So, although it's not an ideal situation kung magkaroon man ng dalawang sabay na impeachment trials, and in the longer run, kung ma-resolve or magsara yung dalawang trials satisfactorily or properly, in the long run, it should contribute sa pag-unlad ng ating bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News Spot. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.